Last song po natin. Awitin po natin ang wala pa rin po. Okay, awitin po natin yung mabilis na awit. Ito pong Loyalty to Christ. Para yung mga nandito ay tunay na mabuhay. Loyalty to Christ. Amen. Page 306. Yeah, 306. Para tayo mabuhay. Mabilis na awitin to eh. Sa mga nasa tahanan, panatilihin po natin yung ating loyalty sa Panginoong Jesus. Amen. Sabi po dito, on to victory. First verse. From over hill and plain. First verse. Ready? Sing. Over hill and plain, there comes the signal strain. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. This music rolls along, the hills take up the song of loyalty, loyalty is loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ our great commander on. We'll move at his command, soon possess the land. True loyalty, loyalty is loyalty to Christ. Oh, hear ye brave the sound that moves the earth around. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Arise to dare and move, ring out the watchword true of loyalty, loyalty, loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ, our great commander on. We'll move at his command, we'll soon possess the land. True loyalty, loyalty, amen. Come join our loyal, we're out the giant wrong. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Amen. We'll send a bagel now of loyalty, loyalty is loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ our great commander on. We'll move at his command, we'll soon possess the land. Amen. Loyalty. Last verse. The strength of youth will lay at Jesus' feet today. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. His gospel will proclaim throughout the world's domain. Of loyalty, loyalty is loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ our great commander on. We'll move at his command, we'll soon possess the land. One last time. Loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ our great commander on. We'll move at his command, we'll soon possess the land. That's right. Loyalty, yes, loyalty to Christ. Hey, pwede na po tayo. Talagang gumagawa ang kaaway sa ating gawain mismo ng pananambahan. Dahil kung kailan tayo ngayon ay kailangan talaga yung online na paraan ng pananambahan dahil nga ng ating sitwasyon, home quarantine ang bawat isa sa atin, tahanan. Samantalang nung wala pa yan, hindi man tayo nagkakaganyan ng problema, no? Nakadalawang restart ang computer at talagang nagdi-delay. Talagang gumagawa ang kaaway. So mag-pray lang tayo na laging magtagumpay ang gawain ng Panginoon laban sa gawa ng dyablo kasi
napaka-unusual. Kung kailan merong mismong actual ng gawain. Samantalang ilang beses tinesting ni JI after nung linggo ng hapon, ay ayos naman. Bakit ngayong kaorasan na naman ay nag-blue screen yung CPU, yung monitor. Pagkatapos restart. So nagluloko o gumagawa talaga ang Diablo. Hindi na ba late pa ba ngayon? Late pa ba diyan? Ang delay pa ba? Oo, yung aking pinanonood ko dito ay late ang sa online, pero siguro naman mismo doon ay hindi na late yung sound ko sa aking bibig. Okay. Delay sadya ang dating sa online nung nakikita dito. Pero ang dapat ay sabi ni Corina, hindi na daw. Okay na daw. Sabi ni Malin na nasa malayong lugar. Sister Agnes na nasa abroad, okay na daw. Ngayon, okay na daw. Sige, okay na. Okay na, sige. Akin lang pagla-like. Okay, meron na ba pumasok na special number, anak? Diyan? Meron na bang nag-send ng special number sa iyo o wala? Isa lang? 3. Okay. So, pwede nating panoodin bago uli ma-delay. At okay na pala ngayon. O sige, ipakinggan na natin. Meron ilan dito? Special number sa loob? 2. So, 2 dito, 3 din sa online ang mag-special number. O sige, pakilagay na muna natin yung 3 special number habang okay pa. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father breaks over the way, to prepare us a dwelling place there, in the sweet by and by.
saan ka pupunta kung ikaw ay di handa? Kung anong ganda ng langit ay may lugar naman na kay pangit at marami dong inaanib, lalo na yung may sabit. Ang dilim-dilim, tilat manopikit, oo doon, you're the food na favorite. Kulang man ng ngipin, magiging complete, sa sakit magngangalit. O alam mo ba kung saan ka pupunta kung di pa siya tinatanggap? O alam mo ba kung saan ka pupunta kung ikaw ay di handa? Pamaypay ay wala, pati electric fan, lalong wala doong may condition. Wala rin ni isang bombero na sa'yo'y sasaklolo. Higanting pugon na hindi namamatay, maladagit na apo na walang numpay. Sure sa'yo na maghihintay kung ikaw ay tatanggi. O alam mo ba kung saan ka pupunta kung di pa siya tinatanggap? O alam mo ba kung saan ka pupunta kung ikaw ay di handa? O alam mo ba na may impyerno at dun ka pupunta kung di ka paligtas? O alam mo ba kung doon ka pupunta kung ikaw ay di ligtas? Ang lugar na yon ay iwasan, mahal sa buhay, please magsabihan. Doon magkita-kit sa kalangitan, si Jesus lang ang daan. Doon magkita-kit sa kalangitan, si Jesus ang daan. Si Jesus tanging daan. O alam mo ba kung saan ka pupunta? Their chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken, says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing His song, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken, says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing
sapagkat ay siya. Mundo ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin ang nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. Kaya't ngayon sa aking buhay, si Jesus ang laging nagbabantay. Siya'y kaibigang tunay at walang kapantay. Hinding-hindi na ako malulumbay, si Jesus ang laging karamay. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin ang nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin ang nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. Siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. Namin po ay Apat? Apat, ano? So, una ay yung mag-iina ni na Labajo, sisters, at kasama si Sister Hilet. Ano? Pagkatapos solo ni Lois, then nagsolo si Glessy. Ang galing din ng pagkakaawit niya at higit sa lahat maganda ang mensahe ng awit niya. Maganda siguro, Glessy Boy, kung nakikinig ka man, kung hindi ka pa nawawala, every Wednesday na ikinasa Maynila, mag-send ka na special number mo. Ano? At salamat. At itong mag-ina naman ni Sister Delia at si MJ. Sila po yung huling nag-special number. So mamaya na ulit tayo mag-special number dito naman sa loob. Ano po, at dadako muna tayo sa ating mga pagpapasalamat sa Panginoon at paki-comment ninyo ng inyong mga pasasalamat at papuri sa Panginoon dahil lumipas ang Lunes, Martes at ngayon nga, Miyerkules ng gabi, 3 araw ang lumipas. Tayo ay patuloy na tumatanggap ng kahabagan at biyaya sa Panginoon. So, yung lahat ng inyong i-comment na ilalagay diyan sa ating FB Live bilang pasasalamat nga ninyo, ay iyan ay consider as
nagpa-participate kayo sa ating pananambahan. Ano, so ang pagpapasalamat sa mga panahon to higit sa lahat ay talagang napakahalaga para mabigyan natin ang Diyos ng dahilan para lalo niyang extend ang kanyang biyaya sa atin at ang kanyang favor. Ayan, so sumagot na rin si Glessy Boy na sige, siya daw ay magpapadala ng special number na record niya. Okay, so paste na kayo ng comment ninyo ng papasalamat sa Panginoon. Samantalang dito naman ay actual lang na nagpapasalamat dito sa Panginoon. Pakikuotin ng mic. Habang nagpe-praise naman dito, nagpapasalamat dito ng actual, verbal, kayo naman ay sa inyong pagko-comment, post na ng inyong comment ng papuri sa Panginoon. At yan ay consider as nagpa-participate kayo talaga sa mga bahagi ng programa ng ating pananambahan. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa Sound araw-araw. para marinig ka. Ilapit mo sa bibig. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa araw-araw. Salamat sa Panginoon sa biyaya na natatanggap kahit nandun nga naka-warranty tayo sa bahay-bahay, nandun yung pag-iingat pa rin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa aking mga unsaved loved ones kahit malayo nandun yung wala pa naman napabalitaan na masamang nangyayari sa kanila. Salamat sa lahat-lahat. Okay. Amen. Ako'y nagbabalik din ng papurit pasalamat sa Panginoon sa patuloy na biyaya sa araw-araw. Lumipas ang 3 araw na sa umaga'y nagigising pa. Salamat sa biyaya ng buhay. Ito'y isang milagro na pagkat sa panahon ngayon, sa problema ng buong mundo, salamat dahil pinapahiram pa niya ng buhay, ng tsansa para magamit ang buhay para makapaglingkod sa Kanya. Salamat din sa mga bawat isa, sa bawat miyembro na nababalita ang maayos ang kalagayan, maging sa pamilya ko na bagamat sila hindi kasama ay sa Panginoon lamang sila May supply sila doon? Po. May nagsusupply sa kanila? 2 beses na pong may nag-supply. Anong supply? Bigas po at dilata po. Ayos naman. Opo. Very good. At salamat sa patuloy na salita ng Panginoon na pagbubulay-bulayan sa pamamagitan ng mensahe ng pastor maging sa personal devotion. Salamat sa pamilya ng pastor at sa bawat isa. Salamat sa lahat-lahat. Amen. But, anak, i-paste mo nga diyan kay Sister Helet yung ating link. Nawala na daw. Nagbabalik din po ako ng papurit papasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa mga nagdaang araw. Salamat sa patuloy na kalakasan. At salamat po dahil sa kanyang mga salita ay nandoon patuloy na ipinapaalala ng Panginoon kung gaano niya ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. At salamat dahil nandun yung pagkakataon na makapagbasa ng kanyang salita, hindi walang magiging dahilan para hindi ka makapagbasa, kundi yung panahon o yung oras na kung saan ay binigay sa atin ng Panginoon ngayon para makapagbasa tayo ng kanyang salita at ating mapagbulay-bulayan. Salamat dahil nandoon na nakakapagbigay din ng hamon at saka paalala yung mga salita na nababasa. Salamat din sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aking mga mahal sa buhay na sabi nga ay hindi naman sila nagkakasakit. Salamat sa Panginoon. At salamat din sa iglesyang ito na patuloy na gumagabay. Salamat sa pamilya ng pastor, sa bawat isa, salamat. At salamat din dahil ang kapatid ko ay merong gamot na naiinom
Salamat sa mga tao na patuloy na tumutulong. Salamat sa maraming bagay. Amen. Okay, so bago yan, marami na nakapag-post ng kanilang pasasalamat sa Panginoon, ano, na noong ako'y mag-like doon sa ating FB, sa ating messenger, na wala yung ibang mga nakatype dito. Pero ang mga nag-praise na dito ay sina Sister Senya, sina Corina, sina Pido, sina Ashley, si Nanay Delia, Sister Jinky, si LJ, at saka si Randy, si Lois, si Aldrin Bantog. Anak, hindi ko makita dito ang yung iba pa, sino ba ito? Si Rian o ang kanyang inay? No? Kung sabi ni Brother Jerry, may ayuda daw na dumating sa kanilang 5 kilong bigas at 8 sardinas, 5 payless at kalahating tray na itlog. Ba? Ayos ah. So, si Aaron ay nag-comment na ng pasalamat. Si Mary Jane, si Mary Jane at si Floribet. Ayan. Ana Austria. Si Kathleen. Si Glessy. Si Winnie Binancio. Si Ivan, si Jim Cupo, si Lady Diane Santiago, si Andrea. Ayan, nakita na ni Sister Hilette. Nadyan na. Ayan, si Rian daw yon. Okay, anak, sige yan. Ayan, yan, nakita na. Sige. Ayan, si Sister Marichel. Ayan, nag-comment na. Salamat sa Panginoon. At ba't yung iba wala pang pinopost? Ayun, si Ka Emily Bantog, praise the Lord. Ayan, si Sister Alicia, si Vanna, Sister Heidian. Sino pa diyan, anak, na hindi ko pa, si Brother Eddie ba yan? Brother Eddie, nag-comment na ba ng pasalamat si Brother Eddie? Ha? Ang bilis, anak, ang bilis mo naman mag-browse ng gano'n, hindi ko mabasa. Sister Agnes Sagbang mula sa malayong bayan, bansa. Si Brother, salamat, Brother Aaron Bert Ventura, ha? Talagang ikaw ay lagi nating kasama. Purihan ng Panginoon sa iyong puso ng pakiisa at pagpapatuloy sa Panginoon. Si Sister Daira, ayan, kasama natin sa ngayong gabi sa kanilang bahay sa Bigain. Yan si Brother Julius Di Makulangan. Ito naman si Sister Myla. Ayan. Ang pasalamat daw ni ka Annabel Austria, Annabel Ronda ay nasa TTBC GC natin, nasa group chat. Hindi yata makapasok dito. Ha? Ayan. Ayan, si Tatay James, maganda dito sa worship service through online. Lahat ay nakakapag-participate. Lahat nga, baga. Ayan, pinost na ni Jay yung kay ka Annabel Ronda na galing sa GC. So at least kita ng Panginoon ang inyong, ayan, si Brother Eddie nagpasalamat na sa Panginoon. No? Kita ng Panginoon yan na nagpa-participate, si Brother Paul Ventura. Ayan. Nasaan si Tuper?
Okay, so dito patuloy habang niintay pa natin iba pang mag-post ng kanilang pasalamat sa Panginoon. Sino hindi pa? Nasaan ang mic? Sige, Mami, ikaw naman. Ako ho'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat at saka sa provision po ng kalakasan ng lupang katawan, provision ng panglagay sa loob ng tiyan. At salamat sa aming mga kasama. Kami po'y 10 dito at kami po'y masaya. Kami po ay malakas ang lupang katawan at ito'y sa biyaya ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil talaga pong isang bagay na nakakatuwa, yun pong GC ng mothers ay isang biyaya po yung challenge na makapagbasa ka ng Bible sa araw-araw. Pagkatapos po ay ipinopost kung ano ang nabasa at salamat dahil ang mga mothers po ay nakakatuwa dahil talaga pong sila ay nagpo-post. Yun pong hindi pa po ay hindi pa nakakakita nung GC natin sa TTBC Mothers ay kayo po china-challenge na everyday magbasa po ng Bible. Hindi po verse ha, hindi verses lang, kundi book of the Bible na kung ilan Majority sa inyong mothers ay nagpa-participate dun sa challenge na binigay mo na magbasa ng Bible, ano? Pero meron pa rin hindi, ano? So, yun po, challenge po sa mga mothers, nakakatuwa. Ang ideya pong ito ay nanggaling, kasi po mayroong post na yung pwedeng magawa habang naka-lockdown. At salamat po dahil isang mother po ang talaga na gano'n, Sister Jinky. Sabi niya sa akin dahil sabi ko po ay challenge mothers kung ano yung maibibigay natin na pwede natin gawin habang tayo ay naka-lockdown. Ang sabi ni Sister Jinky, pwede po ba yung pagbabasa ng Biblia? At isang magandang ideya po yon. Kaya nayari po yung kahapon. Talaga po nakaka-challenge, nakakatuwa. Nakakatuwa, nababasa ko yung nag-i-enjoy sila. Pero sana lahat, ano? Sana po lahat. Nakakatuwa ho. Nakakapagtaka yung iba, wala namang ginagawa, bakit hindi nagpa-participate? Lagi naman naka-online. So, kayo po mothers, yon. Pero salamat dahil ito po'y challenge din po sa akin, nakakatuwang magbasa talaga ng Bible. Yun po, salamat po sa Panginoon. Okay, so dito naman sa online natin, ang huling, hindi ko pa nababasa ang pangalan, nag-comment ng papuri sa Panginoon ay si Irma Santiago, si Alma Landicho sa pamamagitan ni Corina Masaho na kinuha niya doon sa GC nila. Then si Alice Labajo, yan, si June Carantes Calalo. Salamat sa Panginoon, kabuti niya sa ating lahat at patuloy na pag-iingat araw-araw. Pasensya na po at mahina net sa amin. Gamitan mo ng fishnet. Mas malakas yata yung fishnet. Mahina daw ang sa kanila, ang net, internet. So si si Russell, praise God. Muli na naman nating kasama si Brother Russell sa ating online worship service, Nag-post siya ng kanyang papuri sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay, so habang yung iba ay tatay pa siguro, so sino pa? Meron pa tayo ditong ilan na hindi pa nakakapag-share ng kanyang pasalamat sa Panginoon. Bakit ang ating may video na rin hindi sa taas? Yan, kita na pala tayo eh. Anong ginamit mong iyam? Mamaya makikita niya. Bakit nakapatay? Sige. Ikaw, anak. Hello. Ako po yung Ingat kayo, nakakita kayo sa likod ninyo, naka-on kayo. Kayo tumayo ng ayos. Lalo ka ng araw, huwag ka lagi nakasimangot. Sige. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na provision ng pangangailangan maging sa buhay ng patuloy na pinapahiram. Salamat din po sa Panginoon sa mga biyaya na natatanggap, sa blessings
na bagaman ganito yung sitwasyon ay still hindi hadlang na para makita natin yung goodness ng Panginoon. At talagang makikita natin pa din yung kung gaano kalaki yung kabutihan ng Panginoon at saka we have a big God, we have a bigger God compared dun sa kung ano mang nararanasan natin. Salamat sa Panginoon dahil Laksi anak, di ba marinig? salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang minomold tayo. Ako bilang Kristiyano patuloy na kanyang tinuturuan. Salamat sa Panginoon dahil mga kapatiran ay ginagamit. At salamat sa Panginoon sa mga pangyayari dito sa simbahan na bagaman Jay, wag mong ilalike muna hanggat di ko pa nababanggit ang pangalan. Yan ay palatandaan kung hindi ko pa nababanggit. Bagaman naka-lockdown, still ay enjoy pa din naman kami dito. Kami ay nag-enjoy pa din kahit yung leisure, yung mga pleasure sa labas, yung mga paggala ay restricted. Yung mga normal na ginagawa ay nandun pa din. May fun, may joy pa din na nakikita dito na napoprovide. Nagiging strong din yung fellowship ng bawat isa, ang bond naming magkakapatid, naming pamilya, tsaka naming mga workers. Salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang binibigyan pa din Tsaka ng nakakatulog saya. ng mahaba. Yes. Mahaba ang tulog dahil walang pasok. Salamat din sa Panginoon dahil hindi ginigising pagtulog. Salamat din sa Panginoon dahil mas nafe-feel ko, ako bilang bunso ay nafe-feel ko ang pagiging ate at kuya ng mga nandito. Ay, nasa naman. Salamat sa Panginoon dahil ako ang pinakabata dito. Hindi Okay. ko mag-aara. Salamat sa Panginoon. Kaya lang, isa pa yung nag-post mula kanina sa haba ng oras na dumawala na yata nagpa-participate na ilang mga Ha? Meron pang mga hindi nag-participate O si Joshua, si Jojo, nag-comment na pero siya na lang ang huling nag-comment. Nasaan yung iba? Ano? Okay, sige. O yan, si JJ, nag-comment na. Dumating na yung kanya. JJ. Okay, sige, Aris. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon at higit sa lahat sa patuloy na kalakasan na binibigay at gayon din sa provisions. Salamat sa Panginoon sa kaligtasan ng lupang katawan dito na Amen. hindi nakakasakit. At gayon din sa isang taon na lumipas. At ako ay nasa kalendaryo pa din. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. At mapag-celebrate ng birthday na first time na naka-quarantine. Pero masaya dahil hindi naman mag-isa dahil kasama ko ang mga kapatid sa pananampalataya. Tigit sa lahat ng aking magandang asawa na hindi ako pinababayaan at ako dahil pagluluto bukas siya doon papagod dahil aking birthday. At kayo din, maraming salamat sa salita. Sa kanyang salita na patuloy na nahayag sa pang-araw-araw. At papurihin ng Diyos dahil tayong lahat ay safe and sound. Salamat sa Panginoon. Okay, so bago yan ay si Bianca naman ang sumunod kay JJ na nag-comment ng kanyang pasalamat sa Panginoon. Then si Tita Mami Annalisa Villanueva ay tuwan-tuwa sa iyo, Tintin. Then nag-comment siya mula sa Mississippi. Then si Brother July, yan, nag-comment na rin ng kanyang pasalamat. Then si Vert Ventura, may kasama daw siya yung kuya niya, si Ian Loro. Ang gaganda ng pangalan mga batang ito. Ian Loro, welcome. Salamat sa iyong pakikiisa sa aming pananambahan online. Pagpalain ka ng Panginoon. Aris, happy birthday daw, sabi ni Corinne King. At ni Tita Annalisa mo. Miss you all. Yan, ang daming
Babati sa iyo si LJ. Binabati ka rin na happy birthday ni Aaron, ni Myla, ni Kathleen, Karingal, ni Ka Julius, Ka Jinky at ni Ka Jimmy Kupo. Okay, so meron pa. O yan, isa na, si Grace na lang. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa isang magandang gabi na kanyang ipinagkaloob sa atin. Salamat dahil nandito ulit tayo, magkakasama pa rin na sumasamba sa Panginoon kasama yung mga team bahay. Salamat dahil nandoon yung katuwaan na despite ng quarantine, ng mga pangyayari ngayon ay tayo ay may chance pa rin na makasamba sa Panginoon, makapag-hold ng services natin na hindi yun nagiging hadlang. At salamat dahil kahit walang means para yung magkaroon ng income ngayon dahil tayo nga ay nandito sa bahay ng 3 linggo na. Pero salamat dahil hindi natin nararamdaman na tayo ay nagkukulang. Tayo ay palaging binibigyan ng Panginoon ng kasapatan, ng pagkain sa araw-araw, na kung yun ngang fowls of the air ay hindi pinapabayaan ng Panginoon na pag-alagala laang, ay how much more pa tayo na kanyang anak na hindi niya tayo pababayaan. Ayun, salamat sa comfort at peace na laging binibigay ng Panginoon sa gitna ng mga hindi magagandang nangyayari. Higit sa lahat, salamat pa rin sa kaligtasan ng kaluluwa na hindi nawawala. Salamat dahil sabi nga dun sa hindi yung mamatay sa COVID-19 ang nakakatakot na pangyayari sa buhay, kundi yung mamatay tayo na hindi natin kalala ang Panginoong Hesukristo. At salamat dahil hindi na natin kinakatakutan yung bagay na yon dahil tayo ay may pag-asa palagi ng langit. At ayun, salamat sa pangasalat ng biyaya. Salamat dahil birthday ni Aris bukas. Siya ay matanda na. Opo, bukas. Yun daw pong nag-comment ng happy birthday ay invited bukas. Via online. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. Okay, salamat sa Panginoon. No? At dito si Chriselle. Ba't ito mga ito ay siya GC? Ba't hindi dito sa online? Since nanonood naman sila. Ha? Si Chriselle Camarillas. No, nag-comment si Sister Malin mula sa Cebu. Ay nag-comment din. Kahit malayo, ay tayo ay malapit pa rin sa ating mga puso at isa. Sister Malin. Ayan, madaming bumabati sa iyo. Basahin mo na lang mamaya, Aris, sa replay, sa record natin ng ating service. Yan, sina Sister Agnes, sina Sister Heidi, Ana Austria. Oy, ang alam ko, birthday din ni Sister Mayet. Nabasa ko, Happy birthday, Sister Mayet. Sabagay, hindi naman yata sila. Happy birthday nanonood ba sila? Sina Sister Mayet? Si Lady Dayan. Ang sabi ni Lady Dayan Santiago, hina na po. Hindi na po makapagpasalamat ang mga mamilin po. Gawa ng gamit po ang sipi sa panonood. Happy birthday, Aris Randolph. Sister Nora, birthday din. 3 pala yun. Ha? Okay, so bukas si Sister Mayet at saka si Aris. So ibig sabihin sa March 4 ang birthday. May birthday. Si Brother Eddie, si Aris. Hindi, April ka na yata eh. April ka na. Oo. Natutuwa ang tita Annalisa mo, Grace, sa iyong narinig daw niya ang boses mo at ang iyong testimony. Hugs and kisses daw sa lahat. Okay, si miss ka rin namin, Sister Lynn. Ha? Ay? Nanonood din ba? Hindi, kanina kita ko watching eh. Watching si Brother Brother Jeff Lacorte, nasa nasa Padre Garcia. Mag-iingat kayo sa Padre Garcia, meron na rin daw diyang isang positive. At sa Cuenca, ngayon nga lang itang araw to, patay na rin yon. Ayan.
Happy birthday daw, sabi ni Bert Ventura. Si Wenny Flores, nag-comment din ng kanyang praise and pasalamat sa Panginoon. Ayan. So, ano ating gagawin ngayon? Tayo magkakaroon ng unang ng ating pananalangin. Ano? So, siguro magandang gawin natin panglahatan. Hindi ako magpe-pray mag-isa. Paano kung malalaman yung kanilang mga prayer request? Pwede bang i-type ninyo yung inyong maikling prayer request? Huwag na yung paragraph ang dating, huwag yung sentence, parang outline form ng panalangin. I-type doon sa... Mahirap eh. Ha? Ano? Wilma Binancio, nanonood. Yan, watching nga. Ito yung sa galamay mo. Pero ang haba niya sa kagagayong ko. Mahaba yan. Pagka magtatagal tayo kasi pagka pinanalangin ko lahat yung prayer request na yan, ubos ang oras natin. Diba? Ubos ang oras natin pag pinanalangin ko lahat yan. Lahat ng prayer request na yan. Kaya ang best pa rin ay pa rin. Mag-pray tayo ng 10 minutes, lahat tayo, para sa bawat isa. Ano? Ha? Bawat bahay na lang ang kasi kung tatanggapin natin lahat ng prayer request niyan sa dami ng members na yaan, ay hindi natin kulang ang oras. Yan yung ating dati na. So, yan ay ipapanalangin sa bawat bahay. Ganyan dati ulit. Okay? Ganun lang ating gagawin. Siguro ang mangyayari ay sa bawat tahanan ay merong yung pinakatatay ang magpe-pray o nanay, sino man ang spiritual diyan. Sino man mangunguna diyan sa isang grupo or isang tahanan diyan na mag-pray tayo within 10 minutes. At alam naman natin yung mga dapat natin ipag-pray sa bawat kapatiran. So dumako muna tayo sa ating personal searching. Tayo magsitayo, kayo diyan sa inyong mga lugar, sa tahanan, magsitayo, magkaroon ng personal searching at tapos wawakasan ko ang personal searching para lahat tayo sabay-sabay mag-pray sa ating mga lugar, sa mga bahay nyo, dito kami. Yan, sabi ni Annalisa Villanueva, bawat bahay na nangalaan kasi matagal pagka inisa-isa kong ipanalangin lahat ng mga members. Sige, tayo po mag-pray. Panginoon, salamat po ng marami sa muling isang napakadakilang sagradong pribilehiyo na kaming inyong mga tinubos, kaming inyong mga anak, ay merong ganitong napakadakilang ang pribilehiyo na makatawag sa Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon,
Hari ng mga hari, ang aming mahabagin at magbiyayang Diyos na sa amin ay lumikha at nagligtas at nangako na habang kami nasa lupa, hindi nyo kami iiwan, ipababayaan. Panginoon, lalo na sa ganitong pagkakataon, salamat po sa maliwanag na instruction ng iyong salita na kailangan namin muna na magpakumbaba, kailangan namin saliksikin ang aming mga sarili upang huwag maging karumaldumal ang aming pananalangin sa inyo. At salamat po at napakalaking biyaya pa rin ng tinatawag na home quarantine o ang aming tinatawag na pagsunod sa batas ng social distancing, ng pagbabawal ng mass gathering muna dahil nga po ng karamdaman na maaaring maidulot ng coronavirus. At sa pamamagitan po noon, nagkakaroon kami ng pagkakataon sa aming mga tahanan na kami po ay makapanalangin sa inyo. At i-bless po, Ama, ang bahaging ito ng aming pong pagdako sa iba't ibang mga tahanan, Panginoon, ang inyong mga anak dito at sa kanila pong mga lugar. I-bless po ang aming pagdako sa pananalangin. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, 10 minutes mga kapatid, mag-pray tayo sa ating mga sariling tahanan.
Amen. Kaya ay, okay, pakikinggan naman natin ang dalawang magkasunod na special number dito sa loob. Then pagkatapos ito ay offering tayo, then choir, then message na tayo, then closing prayer. Physical distance. Noon pa, batid ko, pagkilos mo sa aking buhay, hangad ay kainam. Kung minsan layon mo'y di malaman pangako mo, di mo iiwan. O kay buti mo sa akin, O Diyos, tunay na kay buti mo. Di ko man kita, nasa puso ko, nasa diyang kay buti mo. At ngayon, batid ko, kasalan at kahinaan, at lakas ko'y kulang. Awan, kamay mo, kandung at kot katugunan sa karaingan. O kay buti mo sa akin, O Diyos, tunay na kay buti mo. Di ko man kita, nasa puso ko, nasa diyang kay buti mo. Aking Diyos, batid ko, pagdamay at pag-ibig mo ang katiyakan ko. Langit na
Diyan, nililipat mo agad ha. Through my disappointment, strife and discontentment, I cast my every care on the Lord. No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm, all the storm that rages. Rich in love, I'm rich, not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Now I'm pressing onward, each step leads me homeward. I'm trusting in my Savior day by day. And close is our relation, firm is its foundation. So on this solid rock I'll stay. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm, all the storm that rages. Rich in love, I'm rich, not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly live on Jesus' name. On Christ, the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm, all the storm that rages. Rich in love, I'm rich, not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock, the solid rock. I'm standing on the solid rock. Ako'y matatalakan. Brother Jerry na may problema sa kanyang connection. At sina Brother John, Sister Ashley, sino pa? May problema sila sa kanilang connection, ano? Pero hindi naman, dire-diretso naman dito eh. No? So, dumako tayo sa ating pagbibigay sa Panginoon. Kayo diyan sa inyong muling mga tahanan at dito sa atin. Yung kay Brother John na dinala dito ay pagka nagpangipangitan na lang, sabay-sabay nang i-record ni Sister Heidi yan, ano? Pati yung mga nasa sa inyo at mga narito. Okay, tayo po magpasalamat sa Panginoon sa ating nalikom na mga kaloob dito at diyan sa inyong mga tahanan. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para sa amin, walang pagkakaiba ang damdamin at ang kaunawaan sa bahaging ito ng aming pananambahan. Kami man ay magkakalayo o kami man, Panginoon, ay narito at silina sa kanilang mga tahanan sapagkat alam namin na kayo ay nasa aming mga lugar, Panginoon. Kayo ay omnipresent God, Panginoon. At ang aming mga ginagawang ito ay iisa sa inyong paningin. Kaya i-bless nyo rin po, Panginoon, ang puso ng inyong mga anak at ang kinabukasan ng mga anak ninyo na nalalaman nyo po ang aming kalagayan. Tigil po ang mga
paghahanap buhay, tigil po ang mga paglabas, at kami ay nasa loob ng mga tahanan. Panginoon, alam namin na kayo po ay in control sa lahat ng bagay. Kaya ito pong aming pagbibigay ay bahagi po ng aming pagsamba sa inyo at patuloy na kapahayagan ng pagtitiwala, Panginoon, na ang aming buhay ay nasa inyong mga kamay. Bless you po ang mga handog, ang naghandog at pinatutungunan ng mga handog na ito. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Okay, malakas ka yung sound. Ha? Anak, parang humina yung sound. Okay, so atin naman pong pakinggan ang natatabunan kasi yung mukha ko pag inilayo ko. Kita dun sa ano. Ha? Yeah, pinapatay. Okay, tawagin natin ang Jai, yung iyong nakarecord diyan na choir.
program ka ba, anak, na ginamit diyan? Ha? Na ibang program ka bang ginamit diyan? Bakit sa ibang video daw, ibang live stream daw, nakakapanood ng normal sila? Ba't sa atin lang hindi makapasok ng ayos? O yan ba yung normal na live stream? Ha? Walang ibang application? Na talagang gumagawa ang job sa atin, ano? Dahil marahil nakikita ng job doon na yung ating pagtitipon at pananambahan ay sincero at talab sa Panginoon, ano? So, kayong salamat sa Diyos naman at mas marami naman ay nakakapasok, ano? Okay. So ngayon, dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At isusundo natin yung ating lesson nung maghapon nung linggo. Ano, at ating text ay nasa Psalms chapter 23. Psalms chapter 23. Basahin natin ang salita ng Diyos. Verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo muna ay dumako sa atin pong paghingi ng tulong na maunawaan natin lahat ang nais ng Diyos na ipaunawa sa atin na mensahe mula po sa mga talatang ating binasa. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, una muna, ang aming dalangin ay tulungan niyo po yung mga anak na nahihirapang kumonek sa kanila pong mga cellphone, sa FB Live po ng aming pananambahan sa inyo. Kung gumagawa man ang job, Panginoon, sawayin niyo po siya at bigyan niyo po kami lahat ng kapayapaan at katagumpayanan sa aming pananambahan na sa bawat kani-kanilang lugar po ay maging maayos po ang daloy ng connection at nang sa ganun po ay meron pong kaayusan ng pag-aaral ng mga salita sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kaming lahat ng extra din biyaya na maunawaan ang inyong mensahe at ako na inyong gagamitin, extra biyaya, Panginoon, na makapag-share na may kaayusan po, Panginoon, na may katapangan at effectivity. Wasakan yung patuloy at manggawa ng kadiliman sa aming mga ginagawang pag-aaral ito. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, salamat sa Diyos. Mapuna po tayo. By the way, bago ko malimutan, yung dating na-attend sa atin, at dati nating member nung nasa pioneering pa lang ang gawain. Pioneering pa lang, mami, ano? Hindi pa na-organize. Si Gigi De La Rosa, dalaga pa yon, hindi pa na-organize. Una yung kaysa kina Winnie. Una yung bago kina Winnie. Ngayon ay nasa Golden Gate Hospital sa Batangas City at critical daw. At ang prayer daw nawa ay makita pa, abutan pa ng mga kapatid na madalaw ng buhay dahil mukha daw parang hindi na daw aabutin dahil sa sama ng kalagayan. Ang 14 na huling dumalaw sila ay sumasakit ang ulo hanggang sa nagdire-diretso na daw yon. At yun nga, na kanina ay nag-chat sa akin na humihingi ng panalangin. So, alam natin ang kalooban ng Panginoon, siya'y mahabagin. Kung gustuhin niya, kaya niya pong pagalingin ang batang si Gigi De La Rosa. Okay, patuloy natin panalangin, hingin ng habag sa Panginoon. At sa ganon, makapagbalik loob siya sa Panginoon. Okay. So, ang ating pong topic, kinuha natin sa verse 4. Sa pagitan po ng dalawang magagandang mga pahayag po ng mga talataan. Kasi sa verses 1 to 3, pabor na pabor sa atin. Verses 5 to 6, muli pabor na naman sa atin.
Pero pagdating dito sa verse 4 nga ay binanggit siyang death, shadow of death. Ano ho? Though I walk through the valley of the shadow of death. Talagang ipinapakita ng pagkakasulat ng talatang 4 na normal at natural po sa buhay natin sa lupa hanggat wala tayo sa langit na meron talaga dito mga valley of the shadow of death. Katulad ng ating kasalukuyan ngayon, para tayong nasa valley of the shadow of death sapagkat ang coronavirus ay isang napaka-tridor na kaaway sapagkat siya ay hindi nakikita at pagka siya ay tumama, lalo na sa mga mahihina ang immune system, sa mga matatanda at sa mga bata, ay talagang pag hindi siya naagapan, hindi siya na bigyan ng tamang treatment, ay maari talaga siya ikamatay. Kaya nga nakakatakot. Ano? So, gayon pa man, ay napag-aralan natin sa mga naunang pag-aaral natin nung linggo ng umaga at saka nung linggo ng hapon, na bukod doon ay talagang sinasabi ng banal na kasulatan sa Efesos 5:16 na the days are evil. At sabi ng 1 John 5:19 ay ang ating world ay nakahilig na sa wickedness. At sabi ni Pablo muli sa 2 Timothy chapter 3 verses 1-6 na talagang perilous time na tayo. At ang isa nga din yung pagiging lovers of pleasures more than lovers of God, at yung pagiging makasarili at pagiging kubitos. At yan po ay, kasi merong dalawang theory, merong iba't ibang mga theory na lumalabas na yan daw ikang coronavirus ay weapon of mass destruction. Meron sinasabi na yan ay gawa ng made in China. Kung totoo talaga, madaling mawala kasi made in China lang yan eh. Hindi, ang point natin doon ay para pabagsakin ang bawat ekonomiya ng bawat bansa at lumakas yung kanila. Meron sinasabi naman na ang bansang Amerika naman ang kagagawan niyan, sinisisi ng China Amerika, galing daw sa militar nila, na pumunta doon sa, nagkalat, ganun, sari-sari. Ano man yan, tao man ang gumawa niyan o bahagi ng natural na buhay gaya dito sa ating binasang verse 4, talagang natural yan, merong valley of the shadow of death. Ang pinaka-main point ay talagang tayo ay nasa mga huling araw na, sapagkat kung yan may gawa ng mga tao, part yun ng sinasabi sa hula, sa last days, yung perilous days na perilous time, na ang tao ay magiging makasarili. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng iba, yung bansang gumawa niya, kung totoo man yun, ay makasarili sila. Kung sino man yan, At ngayon ay talagang nagkakagulo. So, part na yan ang buhay dito sa lupa. Ganyan pa man, ang pinakamahalaga dito, ang isang mananampalataya katulad ni David, meron siyang isang napakagandang sinabi na dapat din i-apply natin sa ating buhay, at yan ang ating pamagat. I will fear no evil. At meron siyang 3 main points na sinabi dito, na nag-aralan natin yung 2 main points noong linggo ng umaga at linggo ng hapon. Una, kung bakit nasabi niyang I will fear no evil, number 1 is because of God's presence in his life. The presence of God is in his life. Ang sabi po ng sunod na bahagi nung sinabi niya ang I will fear no evil, ay sinabi, for thou or because thou art with me. So yung presence ng Panginoon ay kasama ni David. Yung presence ng Panginoon ay enough to eliminate fear and to energize faith and enhance our faithfulness. So makikita natin talaga na yan po ay sapat na dahilan para magkaroon siya ng ganyang klase ng kanyang katwiran, na anuman ang kanyang kalagayan, to the extent na siya ay nasa shadow of death, hindi pa rin siya matatakot. So, ang ikalawang main point natin, ay kinuha natin dun sa sunod na bahagi, thy rod and thy staff, they comfort me. At yun sa verse 1 na, the Lord is my shepherd. So, second main point natin, because God being his pastor. So, yung shepherd at yung staff, yung rod, trabaho po yan ng isang pastor. So, pagdating po doon sa pagpapastor, alam natin na kung ang literal na pastor na tao na katulad ko, ay ang concern namin sa church ay for protection and i-provide yung pagkain spiritual, ay ito ay more on spiritual protection, spiritually sa false teachings and false prophets, false religion, yan ay trabaho ng pastor. Protektahan mula sa diablo, mula sa impyerno, mula sa maling aral at doktrina at mga mangangaral. At pagdating naman sa provision, ay kami ang bahalang mag-provide ng inyong pagkain spiritual, sapagkat yan ang sinasabi ng Jeremiah 3 verse 15, at saka ng iba pang mga talata diyan sa Bagong Tipan. So,
Pero yung tunay na pastor natin na sinasabi sa verse 1 at verse 4, ang Panginoon Kristo, both spiritual and physical. Kaya wala tayong dapat na ikatakot sapagkat pagdating sa spiritual at physical welfare natin, bahala ang ating chief shepherd, great shepherd, good shepherd, at sabi pa nga ng isang simbahan, sila ay sovereign shepherd. Ano ho? So, ikatlo, pupuntahan natin ang ating ikatlo. Ang ating ikatlong main point ay nariyan sa verses 5 and 6. Ano? So makikita natin mga kapatid na before, during, and after nung shadow of death, valley of the shadow of death, ay makikita natin na kitang-kita, alam na alam ni David, ang galaw ng Diyos sa kanyang buhay, personally sa kanyang buhay. Ikatlong main point natin, because of God's precious plan in his life. God's precious plan in his life. Kahit na plan na lang, for the sake of alliteration, ano? So makikita natin yung salitang, thou preparest a table before me. Pag sinabing prepare, future yan. So, matapos yung sinasabi sa verses 1 to 3, pagkatapos verse 4 na siya ay palalakarin ng Panginoon sa shadow of death, ano ha? Ay ang sabi niya, thou prepares a table before me. Kahit pa sa kasalukuyan ay merong mga kaaway sa kanyang harapan, ay ang plano ng Panginoon sa kanya. Sabi ng verse 6 ay sure na sure. Ano? Kung ating bubuuin ng verses 5 and 6, ano, yung salitang surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kasama yung kanyang nakaraan na, ayon sa verses 1 to 3, at yung kasalukuyan niya, ayon sa verse 4 and verse 5, at yung kanyang nalalabi pang mga buhay sa mundong ito, ang sabi diyan ay surely, nakakasure siya. Alam niya, nakakatiyak siya na goodness and mercy shall follow me all the days of his life. Amen? So, maliwanag sa kanyang kaunawaan, sa kanyang pang-intindi na ang Diyos, kasama niya, pastor niya, at merong napakadakila at napakahalagang plano sa kanyang buhay. Na kahit nadyan sa kanyang harapan ang maraming kaaway, at kahit siya ay naroon, dumaan at dumadaan sa valley of the shadow of death, kahit na nasa evil time, days, perilous times, alam na ang Diyos ay may pine-prepare sa kanya. Ang Diyos ay nagpe-prepare sa kanya. Ano? Tingnan niyo, ano yung ipe-prepare sa kanya? Ang sabi diyan, table. Ano ibig sabihin ng table? Ano ang ni-imply? Ano ang kino-convey ng table? Abay, pagdating sa table, mga basic needs po natin yan na unang-unang ating papasok sa isipan. Pag table na ang pinag-uusapan, ano bang inilalagay sa table? Di ba, pagkain? Pagkain, yung ating basic needs. So, sure siya sa supply. Sure siya sa supply. Pagdating sa ating basic needs, yung ating table, lagi pong mayroong tayong nakahain, nakakainin diyan. Ano ha? Naintindihan mga kapatid? Amen ba diyan? Sa mga nasa, yan, puro pa rin ikot ng ikot ang mga kino-comment nila dito. So, tignan niyo mga kapatid. Ang sunod na sinabi niya, thou anointest my head with oil. Ano ba ibig sabihin niyan? Sa literal, yung tupa, pag pinapahiran niya ng pastol ng langis na oil, yan po ay for healing sa wounds. Kasi may enemies, shadow of death, yan po ay for health. Siya po yung nangangalaga sa ating kalusugan. Mamaya, ating munang titignan pa rin natin paano natin ma-enjoy yung sinasabing plano ng Diyos na yan sa atin. Kasi magagandang bagay, goodness and mercy yan yung plano ng Panginoon sa atin. No? Pero alam naman natin na ang Diyos ay may kondisyones dyan. Mamaya natin makikita yon para masambi rin natin na ang Diyos ay ang presensya niya sa atin
at siya'y talagang nagtatagumpay sa ating buhay, sa pagpapastor niyo sa ating buhay. Kasi maraming mga mananampalatayang ang Panginoon hindi nakakapagpastor sa buhay nila kasi ayaw ng mga mananampalatayang ang Diyos magpastor sa buhay nila. Ang gusto ng ibang mga mananampalataya, sila ang nasusunod sa buhay nila. Ano? So, dito muna tayo. Ang sabi diyan, my cup runneth over. Ano ibig sabihin yung my cup runneth over? Abay, umaapaw. Nabiyaya, ang ibig sabihin niyan, runneth over. Kaya, ang sabi ng Jeremiah, kung yung titignan sa chapter 29, verses 11 to 12, tignan niyo po. Jeremiah chapter 29, verses 11 to 12, okay. 29 verse 11 to 12. For I know the thoughts that I think toward you. So, ang Panginoon ay merong magandang iniisip, pinaplano sa atin. Pwede natin i-claim ito, kung itong may sinasabi ng Panginoon through Jeremiah sa bansang Israel, ay mas higit lahat tayo sa atin, mga kapatid. Kasi doon nga sa Romans chapter 8, ay tayo nakapredestined. Mga saved ay nakapredestined na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ano yon? Yung kanyang glorified body, yung kanyang resurrected body, doon tayo nakadestined. Ano? So hindi lang tayo nakadestined na ang ating kaluluwa ay palangit, kundi ang ating pong katawan ay nakapredestined na ito ay magmamana ng glorified, immortal, and heavenly body, resurrected body. So, sabi diyan, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Expected end hanggang sa dulo. Yung ating kinabukasan, ang Diyos ay meron ng plano. Ang Diyos ay may kalooban sa atin. Minsan lang hindi yan hinahanap at tinitignan at kinukonsider at hindi pinakikialaman ng mga mananampalataya kasi ang mga mananampalataya may kanika-niyang plano sa buhay. No, may kanika na yung mga kagustuhan. Kayong mga gagraduate sa grade 12 ba yan? Inyong i-consider kung inyong kukuhaning kurso ay kalooban ng Diyos o ayon sa plano ng Diyos. Kung hindi, malulugi kayo at mapapariwara lang ang buhay nyo. Paano i-consider yon? Kinakailangan ang presensya ng Panginoon kasama nyo sa inyong mga lakad na yan. Paano masasabing ang presensya niyo, ang Diyos ay kasama ninyo? Ay di dapat hindi naapektuhan ang iyong pagtatapat, ang iyong ministry, ang iyong church life, hindi naapektuhan. Pero kung niya ay maapektuhan, I doubt na hindi ang Diyos ay gagawa ng kukontra sa kanyang kalooban. Na tayo ay manghihina at mapapalayo sa gawain, sa pananambahan, sa paglilingkod, sa church. So, ang ganda po ng sinasabi diyan sa verse 5, Thou preparest a table before me. Pag tayo ang nag-prepare, ang daming kukonsider, ang daming sakripisyo, ang daming nating gagawin. Pag tayo magpe-prepare, katulad church anniversary natin, meron tayong preparation, di ba? Ang hirap niyan. Ang dami nating mga sakripisyo. Pero pag ang Diyos ang nag-prepare, walang imposible. At ang pagkakasabi diyan, kahit pa may problema sa harapan at sa kapaligiran. At ang sabi niya, Thou anointest my head with oil. Ibig sabihin, health ng ating pong buhayan. Health ng ating spiritual, health ng ating both physical and spiritual, kasi nga, siyang ating pastor. Then, ang sabi diyan, my cup runneth over. So, siya is sure sa supply, sure siya sa kanyang safety, and satisfaction. Safety, makikita natin mga kapatid, kahit nasa presensya ng kaaway, hindi dapat matakot sa gitna ng kaaway sapagkat safe tayo, sapagkat kaya nga tayo pakakainin hindi tayo pe-permit ng Diyos na mamatay na lamang ng ganun. At pagkatapos, ang pagkakasabi pa diyan ay test my head with oil, ay tayo ay bibigyan pa ng kalusugan, ay talagang masasatisfied tayo. Run it over yung ating cup, ay talagang satisfied tayo dyan. Sure siya dyan. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Ang diablo meron ding offer, di ba? Sa Matthew chapter 4, nag-o-offer diyan siya, tinukso niya ang Panginoon na, kita mo lahat ng yan? Nakikita mong yan? Fame, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, ibibigay ko sa iyo, sumamba ka lang sa akin. Ang Diyos nag-o-offer din. Saan tayo? Sa Diyos.
At paano natin masasabing sa Diyos yung ating na-enjoy na mga blessing na yan, ay kung alam nating tayo ay involved and active sa kanyang iglesia. Kung hindi, and yet meron, ay hindi ang Diyos nagbigay niyan. Sa Matthew chapter 4, pumunta tayo doon, ang diablo nag-o-offer din. So ang pinakamasarap na matiyak natin na ang ating mga biyayang tinatanggap ay galing sa Diyos, ay tayo ay napapagpastoran ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tinatawag na Chief, Great, and Good Shepherd. Siya po ang head of the church. Ano po? At tayo po ang kanyang katawan. So makikita po natin mga kapatid, yung sinabi dyan sa verse 6 na, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Success. Successful living life. Ibig sabihin yan ay matagumpay. Kasi ang pagkakasabi, surely ay talagang tiyak yan. At tagumpay tayo sa ating Panginoon. Ano? Ang hahabol daw ika sa atin, goodness and mercy. Ang susunod sa atin ay goodness and mercy. Hindi yung tayo ang maghahanap ng goodness and mercy. Siya ang susunod. Ang sabi, goodness and mercy shall follow me. Hindi ako ang maghahanap at maghahabol. Baligtad Sa pag nakita ng Diyos na talagang tayo na pagpapastoran niya, siya ang nasusunod sa ating buhay, hahabulin tayo ng kanyang kabutihan at kahabagan sa lahat ng ating araw hanggang sa kamatayan. Amen? At ano sabi diyan? And I will dwell in the house of the Lord forever. O kita niyo yung kanyang buhay. Ang buhay niya talaga ay may kinalaman at connected siya sa bahay ng Panginoon. Dito man o doon. Of course, dito dapat pasya natin na tayo hindi mawawala sa bahay ng Panginoon. Kasi doon, ay wala tayong magagawa kundi talaga naroon na tayo. Yung dito ang pinasabi ay, yan ay dapat will mo. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ibig sabihin, bahagi na talaga ng buhay natin ang bahay ng Panginoon. Ito na talaga ang ating buhay. Ano ho? So sana hindi tayo napipilitan at hindi tayo naboboring o tinatamad sa bahay ng Panginoon. Ano ho? Kundi tayo po ay merong kagalakan at talagang kapasyahan, will, na tayo ay tatahan sa bahay ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin tatahan sa lagi sa lahat ng pagkakataon ay gaya ng mga workers dito na dito sila nakatahan. Kundi ito yung tinuturing nating pangalawa nating tahanan. Ano ho? Na hindi natin lalayuan, hindi natin babaliwalain at hindi natin kapanghihinawaan katulad ng ating mga sariling bahay na ang sabi nga ng isa pang kasabihan, there is no place like home. Amen? So, yung tinatawag nating preservation, prolongation, peaceful and powerful life, yan po yung mga tinutukoy diyan na alam niya, sure siya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang ganda ng plano ng Diyos. Yan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ha? Ngayon, ano po ang kondisyones? Para masabing ang presensya ng Panginoon ay sure na nasa sa iyo, at talagang ang Panginoon ay nakakapagpastol sa akin at sa iyong buhay, sa ating buhay, para yung precious plan niya ay ma-enjoy din natin. Unang-una, kinakailangan yung sa verse 1 ay yung kanyang lordship i-recognize natin. At yan na nga yung pagpapastor niya sa atin. Yan sabi niya, the Lord is my shepherd. I shall not want. Saan siya I shall not want? With regards to his needs, both spiritual and physical, siya po ay contented na, confident na sa kanyang buhay dahil alam niya ang kanyang shepherd ay ang Panginoon. At hindi lang yon kundi yung patungkol po sa maayos na buhay. Yung maayos na buhay, ang sabi diyan sa verse 2 and 3, verses 2 and 3, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Pabor na pabor sa atin. Verse 3, He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Dapat ay leadable ang ating buhay.
Ibig madali tayong i-lead. Ano? Leadable. Ang sabi diyan, He leadeth me beside the still water, tayo, ipabor sa atin. Yung He restored my soul, pag tayo nagbabackslide, nanghihina, nadadapa, pag tayo ay nililid niya uli na doon sa tinatawag na path of righteousness, dapat tayo madaling malid. Meron kasing mapapatid na yung ugat sa liig noong manggagawa ng Panginoon sa pag-aakay sa atin, pagpabalik sa Panginoon sa path of righteousness, ay matitigas pa rin, ayaw pa rin ng iba na magpalid. Parang hindi sila mga sheep, para silang mga goat. Ano ha? So dapat yun ay makita sa bawat isa na mananampalataya, na siya madali siyang malid. Parang yung tinatawag na teachable. Ang dali siyang maaralan, dali siyang matutunan. Siya yung pagiging sheep niya, yung pagiging meek niya. Maamo siya, hindi siya nagre-rebelde, hindi siya kumokontra, hindi siya sumasulungat, hindi siya nangangagat. Ano ho? So siya po ay merong ganyang klase ng puso. At sabi sa verses 5 to 6, bakit ako'y ako yata nakainom ng coronavirus? Ba't ganun? Nangangate. So, yung ating life mismo, yung ating living ay para sa Kanya. Yung sinabi niya na, and I will dwell in the house of the Lord forever, yung life natin dapat inialay na natin sa Panginoon. Whether tayo ay part-time or full-time, lahat tayo dapat ay merong pangako at panata at panalangin sa Diyos Panginoon, anuman ang mangyari, kahit ako'y padaanin niyo po sa valley of the shadow of death, hindi ako lalayo sa inyo. Ang buhay ko ay sa inyo na. Hindi ako matitisod. Kasi alam niyo yung mga natitisod, mga mahihina. At pagka laging ikinatwiran niya yung katitisurang narinig at nakita, hindi na kahinaan yun. Wickedness na yun. Ano? At hindi ang Diyos nalulugod dyan. So, kaya nga mga kapatid, kinakailangan laging maliwanag ang ating kaisipan sa tamang pagdedesisyon sa buhay na dapat tayo po ay may kinikilalang Panginoong dapat na naglilid sa atin at ang buhay natin ay sa Kanya lamang sapagkat sa Kanya, ang sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen? Salamat sa Diyos at talagang kung ganyan ang atin pong magiging panalangin na tayo ay magkukumply sa mga kondisyones diyan, ay mai-enjoy po natin ang Kanyang presence, pagpapastor niya sa ating buhay at yung Kanyang plano sa ating buhay. At masasabi talaga natin, I will fear no evil. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami muli sa liwanag at inspirasyon ng inyong salita. Salamat po dahil kayo katotohanan at ang inyong salita ay katotohanan. Ang inyong salita na aming pinag-aaralan, hindi lamang basta pang-aliw sa tenga, kundi ito'y katotohanang kaaliwan ng aming puso. Dahil katotohanan ng inyong salita na may plano kayo sa amin. Na wala kayong planong masama, kundi peace and expected end, Panginoon. Matagumpay na dulo. Nang sabi nga, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag mag-ikabod ang aming buhay. Huwag kayong lumayo sa aming buhay. Makita niyo po sa amin ang buhay na kayo ay nakakapagpastor sa aming buhay. Nalilid niyo kami sa path of righteousness. Kayo ang nasusunod sa aming buhay. Pag pinakakain niyo kami, kami kakain. Pag kami inyong sinusubok sa valley of the shadow of death, kami matatag pa rin at matapang. At hindi kami natatakot sa kasamaan sapagkat kayo ay nasa amin. At kayo ang aming pastor. At meron kayong magandang plano sa amin. Normal na kami ay dadaan sa mga shadow of the valley of the shadow of death. Normal na meron kaming mga enemies sa aming pong harapan at kapaligiran. Pero dahil kayo ang aming pastor at ang inyong presensya ay nasa amin at meron kayong napakadakilang plano sa aming buhay hanggang sa dulo ng aming buhay dito sa lupa, Panginoon, wala kaming dapat na ikatakot. Lalo na sa panahon ito, hindi namin alam kung sa April 14 ay tunay na maililip up na ang lockdown sa buong bansa.
o partially lamang, selected. Hindi namin alam, Panginoon, na kung sakaling ma-lockdown, ma-ilip up na ang lockdown, ay tuluyan ang mawawala ang coronavirus. Hindi namin alam. Pero ang tunay naming alam, may plano kayo sa amin. Nasa amin kayo at kami ay nasa inyo. At kayo ang aming pastor ng aming buhay na bahala kayo sa aming pong physical and spiritual welfare. O banal na Diyos, no, ipatuloy inyong mga anak, kakitaan nyo ng sinseridad, ng honesty, na sa bawat araw na kami ay nasa aming mga sariling tahanan, ang aming pinagbubulay-bulay, yung salita, yung kabutihan, yung mga pangako, ang mga mensaheng amin na pag-aaralan, upang habang kami ay naka-home quarantine, ay napupuspos kami, na-charge kami ng kapangyarihan po ng inyong salita, ng inyong spirito, upang matapos man at pagdatapos ang quarantine, ang lockdown, Panginoon, may paglabas namin kami maiinit, masisigla, at may kapangyarihan, Panginoon, at may panibagong pananaw ng buhay ng pagtatapat, Panginoon. Panibagong buhay ng pagbabago ng lifestyle, Panginoon. At makikita nyo yung iglesia ay lalago, hindi lang sa spiritual, hindi lang sa Kristiyanong pananampalataya at pamumuhay, kundi sa bilang lalago, Panginoon, maging sa kakayanan at sa kanyang mga pagtulong sa mga lumalabas, sa mga nagmi-mission, Panginoon. At kayo tatawag pa ng marami pang manggagawa sa gawain sa lugar nito, Panginoon, para mag full-time at tumayo, Panginoon, sa iba't ibang lugar. Pinagkakatiwala ko po, Panginoon, sa inyo ang inyong salita na mangusap sa aming lahat, Panginoon. I-bless you po ang mga kapatiran sa kanilang mga tahanan, kasama ang mga bisita nila, ang mga loved ones nila, Panginoon, ang unsaved loved ones, Panginoon. Kaming lahat dito, Panginoon. Igawad niyo po sa amin ang mayamang basbas sa aming pong pagwawakas, ang inyong mayamang bendisyon, ang inyong pag-iingat, at sa linggo o sa Friday evening, ang group fellowship muli online ng inyong mga anak, ng church, ay inyo pong i-bless, at ang linggo po uli ng maghapon, nawa po, Panginoon, tunay na ma-enjoy namin ang inyong biyaya at pabor, Panginoon. Sa inyong lahat ng kapurihan, at sa amin po ang inyong basbas. Itong aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you all. Tapos na tayo, mga kapatid, at purihin ang Panginoon sa ating pong natapos na matagumpay na pananambahan. Patuloy natin panalangin ang mga mensahe na atin pong naririnig at maririnig pa. Ano po? Okay.